Paano nagiging mabunga ang iyong buhay? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa isang linggong iningatan niya tayo, ginabayan at pinagkaluban ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi para sa ating pansariling kapakanan, kundi upang maging daluyan tayo ng biyaya at pagpapala ng Diyos para sa ating kapwa, lalo't higit sa mga nangangailangan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang lumago sa pagsabuhay ng pananampalataya ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno na may hindi makapamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso. Ang masama na may naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig. Bakit pa ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman tinutupad ang aking sinasabi? Ilalarawan ko sa inyo ang lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. May isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at sa batuhan inilagay ang mga pundasyon. Pagdating ng baha, hinampas ng agos ang bahay na iyon. Subalit wala itong lakas para yanigin iyon, sapagkat mabuti ang pagkakatatag niyon. At kung may nakikinig ngunit di naman nagsasagawa, matutulad siya sa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na wala namang pundasyon. Hinampas ito ng agos at kaagad bumagsak. Anong laki ng pagkawasak ng bahay na iyon? Mga kapanalig, tinanggap ni San Pablo Apostol na siya'y makasalanan. Pero sinabi niya na sa kanyang pagtanggap dito na ipakilala niya sa iba ang liwanag ng walang kondisyong pagmamahal at pagpapatawad ni Kristo na siyang nakapagpanibago sa kanya. Ang kanyang naging pagbabago ay bunga ng kanyang naging pananampalataya kay Kristo. Nagbunga ito ng mas marami pang tagasunod ni Kristo dahil sa mga naitatag niyang komunidad at nagabayang sambayan ng Kristiyano. Kapanalig, papaano nagiging mabunga ang iyong buhay? What kind of fruits do you bear in life? Kung pawang kabutihan at pagpapatawad ni Kristo ang nakikita sa iyong pagkatao, masasabing tunay kang ang tagasunod ni Kristo at ikaw ay pagpapalain. Binabago ng pagpapala ang lahat ng nadaraanan nito. Ang kasalanang nahawakan ng pagpapala at nagbunga ng pagbabago ay maaaring maging isang pagpapaalala sa kapangyarihan ng Diyos at ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya bawat isa sa atin ay tinatawag na maging bukas kay Jesus at sa kanyang nakapagpapanibagong pag-ibig, His transformative love that bears fruit. Mga kapanalig, hindi ipinapangako ni Kristo sa kanyang mga tagasunod ang isang buhay na madali lamang. Pero ang kanilang mga pagpapakasakit na binata kasama si Kristo, magbubunga ng hitik para sa simbahan at para sa mga mananampalataya. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.